Network Entertainment. Ang pansin ko kasi dyan is more of yung fatigue na tinatawag, burnout. The person wasn't so ready for the big thing. Yeah. 'Di ba? Mababa ang pangarap ng tao eh. Masipag, tapos parang madiskarte. Pero not everybody's born to be a superstar. Yung mga parang biglang nag-boom yung negosyo niya, tapos pati siya sumikat. Oo, yung Hindi parang siya ready. nationwide sensation. Oo. And then, sino ba talagang nandyan to support the person, di ba? So yun yung, I think yun yung pinaka, andaling, bigla-biglang umangat, andali Pero paano mo maintain? Tama. At saka paano mo i-make sure na tao ka pa din? Oo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, kasama ko po ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. At dahil Racket Thursdays tayo, meron tayong inimbitahang raketero ngayong araw na to. Kilalang kilala po siya hindi lang sa TikTok kundi sa buong social media dahil sa kanyang mga food reviews. Pero hindi nyo alam kung ano yung trabaho niya talaga. Bago ko ipakilala, like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast, mag-subscribe sa Spotify at Apple Podcast, tapos leave a comment, mag-suggest kayo kung ano pa yung mga gusto nyong gawin namin. Meron kaming Facebook group, Discord group, and follow us in our socials. Ako po, at Stanley Chi sa lahat. Facebook, Instagram, TikTok, sa YouTube, sa LinkedIn, at ang aming Suplado Motors na collaboration namin ni Zar. Sa kompleto rin po yan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at meron po kaming collaboration sa 1PH na may segment po kami once a week sa Julius and Tintin. Okay? Zar? Yan. So makikita nyo si Stanley sa Julius and Tintin show. Road trip with Stanley Up until next year. Ikaw, But Zar. add me or connect with me on LinkedIn. That's mainly my social media channel. Very active ako doon. But I do have others like TikTok, Facebook, and Instagram. And yun nga, di ba? Kung gusto niyo kami makachat ni Stanley, sali kayo doon sa FB group ng Underpaid Podcast. Ipopost ko doon yung mga BTS namin. At saka you would get to know Stanley better. Hindi lang Stanley ako. talaga. Yung Tsaka buong mga happy hour homies. Hindi, gusto ko mag-focus sa'yo eh. Bakit ako? Oh, interesting ka eh. Naku, sige. Diba? Sabi mo eh. Mas interesting yung ating guest Oo ngayon. naman. Okay? Sa mga ka-itis natin dyan. Itis. Oo. Sikat na sikat po ang ating guest. Hindi lang sa TikTok, kundi sa buong social media. Siya ay walang iba kundi si Kevin Michael Garcia or at It's a Small World PH sa TikTok. Hello, Kevin. Hi mga ka-80s. Hello everyone. Thank you for having me here. Nakakatawa naman si Kevin. Paano mo nagawa yun? I mean, paano mo naisip yung sayaw, yung gumaganon-ganon. Paano nagsimula yun? Lang, muscle memory lang. Hindi siya parang choreograph na pinag-isipan. So parang, it's yung parang pakiramdam ko na bago kumain. Parang warm up. Bago kumain? Oo. May ginaya ka ba? Or ikaw lang talaga original, choreography? Masasabi kong original siya. Nax. Oo. Oo nga, ikaw nga lang nakita ko gumawa niyan ever. Ang dali lang kasi. Tsaka ka-itis Madali lang siya pero kung tatagalan mo siya, full body workout siya. Para you have a point. You have a point. Ayan, alam mo na Stanley gagawin mo. Dahil ikaw tawag mo sa mga followers mo, ka-itis. Paano nagsimula ito? Mga 80s kids ba yung mga ina-target mo? Ano ba yan? Joke yun. Ka-itis Actually, ang dami ng mga nakapagsabi niyan. Talaga? May hula sila na 80s, 80. Meron din sila mga hula na atheist, yung mga walang relihiyon. Mga hindi naniniwala sa Diyos, ganyan. Yes. Seryoso yan Wag na tayong ganong kalalim. Anyway, 80s kasi nga diba, EAT, pagkain. Tapos IES, kasi maraming kumakain. Napaka-basic po. Wala nang sobrang komplikadong kwento yan. Ka-itis. So, paano ba nagsimula itong pagbablog mo? Siya parang nagpipicture na ako ng pagkain ng Instagram. Di ba dapat pagandahan ng IG feed, ganyan. Mga aesthetic, ganyan. Sa mga 2015, yun na yung ginagawa natin. Picture,
pagkain, picture, post, tapos gawa ng magandang description, caption, ganyan. Nandun ko na nilalagay yung recommendations ko at saka yung mga feedback ko doon sa pagkain. And then nung pandemic, dumami yung oras natin. So, nakita ko na ang daming may gustong manood, including myself, lagi ako nanonood. So, parang sali ako dyan, ganyan. Level up natin ang ginagawa natin. Kaya mag-video naman tayo ng pagkain. Nice. Pero dati ikaw lang nagvi-video ng mga kinakain mo. Correct. Saka dati, ano pa yan, pa-level up yan. Nag-umpisa yan, walang face reveal. Ganyan, mahiyain muna tayo. And then, bidang-bidang yung pagkain. So, top view. Pa-deliver tayo ng pagkain. Tapos, i-unbox natin. O kaya, buksan natin yung packaging ng food. Ganyan. Tapos, may narration na yan na parang gusto ko yung tunog ng yung mga hindi, wag yung styro. Yung mga packaging na parang may pagka-ASMR. And then, bubuhos mo yung sauce, ganyan. Ayun yung tawag, yung sauce, ang tawag mo sauce. Sauce. Bakit yun ang Ano ba dapat? Di ba sauce, di ba? Ay, wala yan sa dictionary ko. Sauce yung mo, para mas Pinoy, ganyan. Masaya siyang pakinggan, tsaka may recall, parang ganyan. Yeah. Ayun. So, yun yung start. Bali, video, pagkain lang ang bida. Yeah. Parang lately na-realize ko, bakit hindi ko nalang isama yung sarili ko para nga naman. Makita naman yung reaction kung gaano ka ba kasaya dun sa kinakain mo. Ano bang nararamdaman mo at ano bang feedback mo sa pagkain na yan. So, patagal, parang sineryoso na parang tara restaurants naman tayo. Tapos na tayo sa delivery. Pwede na tayong malaya na tayo. Tapos tulong na rin kasi nagre-recover yung food industry natin di ba? Bawal mag-dine-in noon. Ang mga pinupuntahan mo, yung mga small businesses. Dati. Oo. Dati yung mga small businesses. Ngayon, wala na tayong pinipili. Small, medium, large, XL, ganyan. Bahala ka na. Okay. Actually, gusto ko nga yung mga small businesses diba? Kasi wala kang pinipili Talagang lahat tinatry mo. Wala siyang arte. Actually, we were supposed to collab on parang plant-based restaurants. Mga vegetarian or vegan. Ganun. Tuloy pa din. Ay, syempre. Inaantay ko lang naman yung yaya mo na pwede ka ba bukas? Yung mga ganun, biglaan. Parang ito, no? Mas natutuloy talaga yung mga... totoo. Mga biglaan. Hindi kasi I met Kevin dun sa Banawe na tour na ginawa ko nung Chinese New Year sa Quezon City. And then, nag-schedule na ako na, tara, gawin natin to. Mag-guest ka sa podcast. Hindi matuloy-tuloy. Pati nga yung collaboration natin nung sa restaurants. Tutuloy na nga yan. Kahapon, sinabi ko, bro, pwede ka ba bukas? Diyan lang kasimple, Ganun lang. Yes, agad. Oo. Tapos pinakita niya yung schedule niya. Yung schedule niya sa tanghali lang. Oo. Yung gabi, okay naman. So, ayos. Ayun, take your time, sabi ko. Ganun. Ayos. Pero hindi naman ito yung full-time job mo. Meron kang ibang work. Hins, meron tayong full-time work na empleyado tayo. Diba? Kwento mo naman kami tungkol dito. Kasi kumbaga, racket mo yung pagti-TikTok. Afo. Ano yung pinaka-day job mo? Ako po ay isang IT... Kasi ang ganda ng job title mo, di ba? Service Desk Operations Manager. So, si Stanley hindi niya naiintindihan yan. Totoo? Oo. Operations Manager. Ano ka ba? Service Desk Operations Manager. Sige nga, Service ano desk. pagkakaintindi mo? Sige. Receptionist. Hindi, joke lang. Hindi, ikaw na mag-explain sa mga listeners natin. Okay. So, di ba, meron tayong mga IT department. Iba-iba yung sangay niyan. Tapos, yung service desk, ito yung parang tatawagan mo pag meron kang mga problema sa service or meron kang mga request. Kunwari sa cable mo, sa internet mo, ganyan. Meron kang mga concerns. So, nandun kami para tumulong. Okay. Ang trabaho mo sa gabi. Yes. Anong oras nagsisimula? Ngayon, alis na ako. Uy, late na ako. Seryoso? Hindi, joke. 9 o'clock. Hanggang ano oras yan? Mga 6. Ng umaga? Yeah. Ano oras kang tutulog? 6 din. Work from home naman eh. So, tapos, hanggang 1 p.m., 2 p.m. Ganyan. So, okay naman yung sweldo. 6 figures naman. Kasi malamang sa US yung kliyente mo. Yes. Pwede mo isulat yung yung range tapos magre-react na lang ako. Ay, okay.
may benefits to. Hindi siya contractual or freelance. Talagang employee ka nung company. Full Not time. bad, not bad, Legit Zar. na. Tama Pwede. lang. Oo. Pwede. Tama lang. Tapos, Pero may benefits yan, di ba? Meron. May leaves, Kompleto. ganun. Kompletong-kompleto. so parang BPO sa Pinas, tapos work from home ka? May paggaganyan, yes. Yun. Pero siya, hybrid. Meron siyang kalahating work from home. Oo. May mga araw na nasa opisina ka. Yes, para ma-continue yung socialization. Tapos, etong pagti-TikTok mo, racket mo na lang. Racket lang talaga yan. Paano binabawi yung tulog? Kasi minsan may mga gigs na sa umaga ka inimbita. Kagaya nung sa Banawe. Di ba? Late nga siya sa Banawe. Correct. Di ba? Yung sa Banawe, di ba? Umaga yun yung tour na yun. Paano ka bumabawi ng tulog? Yan, parang kung alam ko naman na napakaaga ng ating gig or ng ating side gig, nagli-leave na talaga ako. As in, para hindi na maapektuhan yung trabaho. At the same time, yung performance ko rin doon sa gig natin, hindi aantok-antok, di ba? Kasi, or hindi mo nilang tatanggapin, di ba? Kung talagang Marami. hindi pwede. Marami ka hindi tinatanggap. Pag nararamdaman kong hindi naman worth it yung puyat ko, wag na muna. Okay. Do you charge when people invite you? Paano ka kumikita sa pagti-TikTok mo? Kasi 'di ba may TikTok, may Facebook, may Instagram. Facebook has been very rewarding. Kasi meron siyang advertisements na ipiniplay in the middle of your video. So, doon tayo kumukubra ng ng ad payment or something ganyan. So, may mga sahod kami sa Facebook. Gaano kahaba yung videos na pinopost mo, ina-upload mo sa Facebook? Lahat ba to sa stories o reels o ano? So, naglalaro lang yun sa reels at saka dun sa mga normal na watch videos. So, continuous kami nag-experiment kung ano yung mas mga effective. So, right now, napapansin namin na reels talaga yung pinakamalulupit na paraan. 1 minute. Correct. 1 minute to 1.5. Okay Sapat na yun, di ba? Minsan nga, yung mga viewers, 'di ba, especially sa food naman kami, minsan nga within 5 seconds magsa-stop na sila manood. And then pupunta na sila dun sa resto. Talaga. 'Di ba? Kasi ginutom mo lang, parang ganun ka very effective, minsan 5 to 10 seconds tapos na, parang ayaw na kitang panoorin. I-experience ko na yung totoong experience. Yun yung ibang mga viewers. Yung iba naman, tatapusin nila and then isi-save nila. Okay, tag mo yung jowa mo, ganyan. And then, aalalahanin na lang nila yung, na parang, pag nandun tayo punta tayo dyan kapag malapit tayo. Usually. Sige. I love how you are able to describe yung behaviors na observe mo. Ang ganda, no? Oo. Sa social media, is it okay if you post it directly via Facebook, or since naka-connect naman yung Instagram sa Facebook, doon ka na magpo-post sa Instagram ng Reels? Kanya-kanya. So, you will grow your Facebook on its own. Sa IG, iba din. Sariling buhay. May sarili siyang buhay. So parang iba't ibang treatment. nauubos ganun. yung oras mo. Hindi pwedeng kung ano yung nasa IG, yun na rin yung nasa Facebook. Kailangan iba-iba. Pwede naman. Oo. Same file, pero hindi ako yung parang yung auto-share or parang cross-post, but rather manually upload to IG, manually upload to Facebook, manually upload to TikTok. Pero same file. Oo. It's a lot of work din, no? Oo. So parang dun sa time mo outside of your work, sabihin natin 8 hours yon. Tapos syempre, 8-hour tulog ka. Dun sa 8 hours na yon, ilang hours would it take you to do all that in terms of yung makomplete mo lahat, yung ka-post ka or gagawa ka ng video, for example. Oo, no. Parang noon kasi, in-start ko muna siya, minaster ko muna siya on my own. Yeah. So talagang matakaw sa oras kasi, magsaka lang. Pero ngayon, nakapaghanap naman ako ng mga tao na makakatulong. Nice. So may editing, may video. Okay. So nade-delegate mo na now. Oo. So you have your own video editor, your own cameraman. Ano pa yung sinama mo sa team? Yun na. Tsaka ibang talent minsan na parang pang mga kwela-kwela na tawanan, ganyan. Sige. Pwede mo malaman kung magkano kinikita mo sa Facebook or TikTok? Sa social media, yung range. Sige. Okay. Last year, halos ganito. A month? Every month. Every month.
Oo. Ganyan. Yan. Pero ngayon, nangalahati na. Nakalahati. Bakit sa tingin mo nakalahati? Siguro tumataas yung kompetensya. Tapos, okay. kapag hindi ka nag-innovate or gumagawa ng controversial, I think or hindi ka sumakay sa agos ng kung ano yung trending, iwanan ka talaga. So isa ka sa mga nagpunta dun sa overload ng mga pagkain. Nagawa ko siya noon bago pa sumikat ng sobra. Okay. That was February. Sikat na siya pero hindi pa siya artista levels. Hindi pa mainstream. Correct. And then yung atake ko doon is more of hindi ko hinanap yung superstar. Yeah. Yung pagkain lang yung inatake ko. Yung... And then, kasi sa akin parang more of pagsisilbi doon sa followers. So kailangan pinag-iisipan mo rin yung content, di porket, sikat ito, kailangan kung yung ginawa ni isa, gagayahin natin. As much as possible, yun kasi yung pinakamadaling atake. Pero kasi parang, for me, back to basics lang tayo. Tikman natin pagkain, kamusta ba, okay ba dyan? Kasi hindi ko na hinabol yung superstar. Ang hirap din niya kasi habulin, so ayoko na rin makisabay. So totoo bang sumama na ugali niya? Wala naman akong care eh. Actually, kumusta? Yung mga nakikita mo sa social media, totoo ba? Hindi naman natin pinapangalanan, no? Ang pansin ko kasi dyan is more of, yung fatigue na tinatawag, burnout. The person wasn't so ready for the big thing. Yeah. Diba? Mababa ang pangarap ng tao eh. Masipag, tapos parang madiskarte. Pero not everybody's born to be a superstar. Yung mga parang biglang nag-boom yung negosyo niya, tapos pati siya sumikat. Oo, yung hindi parang siya ready. Nationwide sensation. Oo. And then, sino ba talagang nandyan to support the person, di ba? So yun yung, I think yun yung andaling, bigla-biglang umangat, andali Pero paano mo maintain? Tama. At saka paano mo i-make sure na tao ka pa din. Yun, sobrang walang hirap. nagsasabi sa kanya na, medyo sumusungit ka na sa mga bumibili ng pagkain mo. O isa pang tanong, masarap ba? Masarap siya kung hindi ka pipila ng matagal. Talaga? Minsan kasi naka-base na lahat ng sarap sa presyo. Tsaka sa pagod mo. Diba? Parang iba yung sarap nung inabot na lang sa'yo at kinain mo. Iba rin yung sarap ng pinaghirapan mo eh. So bagay, tagal mo pumila, di ba? 2 to 3 hours. Kakain ka, talaga masasarap ka. Na-try mo na ba? Hindi pa. Hindi pa. Ikaw, kung wala yung pila, dineliver sa'yo, masarap ba? Masarap siya kapag walang pila. Okay. Kasi ako, halimbawa, sa vlog ko, February, 30 minutes lang pila ko. Tapos hapon kami pumila. Yung pinakatirik na araw, yun yung least na tao okay lang nung February, di ba? Nung time na yun. 30 minutes. Hindi ganun kainit din. Pwede na. At saka mabilis naman ang serving kasi buhos ka lang ng buhos. Okay. Pero yun parang sa sobrang unli. Ang unli rin yung carbs eh. Rice. Yung rice, tapos yung sabaw. Tsaka yung, yun lang ang unli, sabaw tsaka... I've never tried. Taba. I actually never taba, tried. No? Taba. So, etong nag-food vlogger ka, yung kumusta yung health mo? Kasi, ang mga ibang food vlogger hindi tumatagal dahil nga nagkakasakit ng iba. Totoo yan. Sa'yo, kumusta? Nandyan yung mga kaibigan ko parati to remind me and my family. No? So, late dati, feeling ko lumobo ko eh. Bago ko lumobo, ang nangyari is that yung mga binavlog ko, inubos ko. Okay. Yung parang, sayang yan. Syempre, nag-iisipin mo eh. Binili ko yan, sayang naman yan. Tsaka nagpagod ako, pumunta ako dyan, tapos hindi ko man lang uubusin. Unfair, ganyan. Tapos pagtagal-tagal, doon namin na-realize na, araw-araw ganyan ka. Araw-araw para kang eat like a king. Hala ka. So parang doon kami nag-portion-portion. To the point na yung dish, yung mga friends ko nire-remind nila ako pagka tumatatlong subo na ako doon sa isang ulam. Parang, hoy, ganyan. Meron pang ibang darating na in-order tayong dishes. So baka mamaya hindi mo na siya ma-appreciate kapag nag-focus ka na dito. So yun yung sacrifice actually. Kasi ang dali namang mag-indulge sa pagkain eh. Pero mas mahirap yung magpigil. So at least na ma-manage mo, nakokontrol mo. Na-master ko na siya. Galing Oo. Kasi wala kang choice eh. Kasi super mabubusog ka, plus hindi mo nga matitikman lahat ng pagkain kung kakainin mo lahat, no? Sayang naman yung pagdayo natin kung di natin paano tinikman. yung tinitake out mo? Oo naman.
take out sa family, ganyan. Oo, pwede, no? Tsaka Pwede kasama ng i-share. friends. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. May mga restaurants ba na nag-contact sa'yo na babayaran ka namin, punta mo yung restaurant namin, i-vlog mo. Meron naman. Magkano binabayad nila? Ano? Ito, sulat mo. Ganyan. Pero paano kung ayaw mo yung kinain mo? Ito yung typical na singil mo. Okay. Patingin? So, kasama na yung gas, kasama na yung Lahat na yan, Oo. syempre. Pag ayaw ko yung yung pagkain, nagkaroon ako ng instance ayaw ko yung pagkain. Oo. Ang Oo. ginawa ko, binayaran ko. Binayaran mo? Binalik ko lahat. Binalik Wow. mo yung binayad sa'yo. Nakakatuwa naman. That's very honorable. May May integrity. Ayos, Ano yung hindi mo nagustuhan? Sulat mo nga. Ay. Atin lang ba to? Oo, atin lang Oo. yan. Atin lang. Oo, no. Okay. Ano to? Anong Patingin, restaurant baka to? alam ko. Saan banda yan? Wala akong sasabihin. Hindi ko kilala yan eh. Ayoko. Hindi ko rin kilala. Buti hindi ko kilala. Hindi So, ko okay kilala lang. yan. Safe na. Safe. Oo. Safe for everyone. Hindi Okay. kilala. So, ito top 5 na favorite mo na restaurants. Ay, Overall. napakahirap naman. Ano ba? So, meron akong favorite sa Marikina. Ling Chan yung pangalan. Chinese food. Na Authentic. Parang authentic. Ganon. hindi siya sobrang authentic. Siyempre, meron pa ring sipa ng Filipino Yeah. na taste, no? Actually, ayoko nga na authentic na Chinese food eh. Ay, sa talaga? Banawe. Di mo type. Alin ba dun? Ang dami dun Help eh. me. Sa dami ng pinuntahan natin. Hindi siya eh. Type ko siya, pero hindi di ba pang- hapon ka na pumunta nun? So, hindi niya natikman lahat. Pero alam ko naman yun. Yung pinuntahan niyo sa ng umaga. bahay. Oo, alam naman niya sa bagay, yun, oo. nakakain. Oo. Baka nakakain ka na rin dun, no? Type naman, pero hindi siya pang top 5. Kasi, kumbaga, yung panlasa mo, pang Pinoy pa rin. Hindi Chinese food ang gusto mo Actually, talaga. alam mo, I have the same sentiment, same as him. Hindi ko masyadong gusto yung Chinese. Like, hindi ko siya aaraw-arawin. Probably. O kasi nung bata tayo, inaaraw-araw na yun sa bahay. Yung apat pa, ano pang restaurants ang Ano pa favorite ba? mo? Help me remember. Ano pa ba? Ano pa ba? Halimbawa, sa Quezon City, ano yung gusto Or mong yung pwede restaurant mong doon? araw-arawin. Kasi yung sinabi mo kanina, Marikina eh. Eto, Quezon City, anong paborito mo? Ano ba sa QC? Naisip ko nga eh. Ang dami na kasing Oo. natikman eh, no? Sa dami ng napuntahan mo eh, no? Ano pa ba? May STK Lab dito dati siyang si Raimundo. STK Lab. Talaga? Lumipat sa Kapitolyo. STK, ano mo binibenta ron? Steak. Okay. Ano pa? Dun sa sa Pasig yun, Marikina. Sa Manila. Sa Manila, ang dami sa Binondo. Gustong-gusto ko yung fried, nila doon. Yung siopaw. Shanghai. Shanghai. Shanghai fried siopaw. Yeah. Okay. Sa Ongpin yan. Oo. Grabe yung pila doon. Alam mo ba yon? Alam ko yun. College pa lang ako. Alam ko Ano na yun? yan. Ang pangalan? Shanghai fried siopaw. Yun ang pangalan. Oo, yun talaga. Yung ba yung pinuntahan natin, nagbike tayo? Oo. Tapos, Okay. sa Quezon City, anong gusto mo naman doon? Sobrang dami kasi. Oo. Hindi kailangan Chinese food. Ano nga? Ano ba? Pag naalala na lang niya. Pag naalala na lang ni Kevin. Teka, Marikina, Pasig, Manila, QC, hindi pa niya na-decide. Oo. Sa BGC. BGC. Mas marami akong gusto sa Taguig. Sige, sa Taguig. Yung labas ng BGC. Oo. Mas humahanga ako sa mga restaurants outside BGC. Actually, sobrang dalang ko mag-vlog sa BGC. Simply because I think sobrang okay na sila. Oo. They don't need help. Sobrang daming, ano yun yung tawag doon, yung naglalakad. Yung food traffic niya. Food traffic. Oo. Kaya doon ako sa mga bayan-bayan ng BGC. Okay. Ng BGC, ng Taguig. Oo. Bayan-bayan. Halimbawa, sa Katuparan, merong tinatawag na Pansit Batil Patong. Yes. Tapos, alam ko yan. siya, parang, dati siyang lightman sa ABS-CBN. Talaga? Tapos nag-stop kasi nga hindi na kailangan yung job. Oo. So nagluto siya, nagtayo siya ng Ang galing naman.
authentic kasi galing siyang Cagayan. I think nag-guest yan sa radio show namin. Talaga? Yung sa may Tagig. Oo. Nag-guest yan sa amin. Though Baka maraming pansit battle patong sa Tagig eh. Pero Yun. baka. Favorite ko yun. Ang pangalan niya ay RK's Pansit Battle Patong. Yes, Uy, yes. gusto ko Siya nga puntahan. Siya yan. Actually, before mag-guest si Kevin dito, nagpapasuggest ako ng pagkain sa kanya na o-orderin namin. Hindi, busog na siya. So, sa Friday natin bibilin yun. Oo. Yung pansit batil patong. Natikman ko na yan And I've never tried. Kaya kita mo si Jeff, tontuwa Gutom na Biglang- kasi Burger King lang kinain natin kanina eh. So, burger. ano yung top 3 na fried chicken para sa'yo? Okay. So, number 1, not in particular order. Go. Merong J&B chicken na tinatawag sa Pasig. Na, na master niya lahat ng art of frying a chicken. Alam mo Talaga? Ito ba yung may sauce? May sauce ba yung Actually, chicken? yes, syempre may gravy siya. Yeah, Pero nag-offer din siya ng chili sauce. Talaga? Kung gusto mo lang naman, no? Oo. Pero syempre hindi naman yun yung most popular choice. Yeah. Syempre doon pa rin tayo sa traditional na. Pero kasing fried chicken niya, affordable. Tapos mas masarap dun sa mga sikat na fast food. Yeah. Yun ang malupit dun. Sa Pasig yan. J&B Pasig. chicken. Sa Pasig. Sa Marikina, meron din. Anong pangalan nun? Aton's Fried Chicken sa Marikina. Medyo sikat siya. Parang siguro mga 5 o 6 yung branches. Kanto-kanto ito ha. Wow. As in walang aircon. Kanto. Yeah. Yun. Gustong-gusto ko rin yun. Ewan, bakit? Ang haba ng pila dun. Okay. Talaga? Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Ay, KFC na lang. Yan. Well, makes sense. Very accessible. Ibang-iba yung timpla as compared sa mga competitors. Akala ko KFC Kanto Fried Chicken. Yeah, uso din yan. Ako mahulaan ko kung mga favorite mo, Stanley eh. Ano? O sige, Lingnam, North Park, tapos Manam, at saka Recipes. Yun lang yung kinakainan mo eh. May kinakainan ako mga plant-based na restaurants. Okay. Tulad ng Green Bar. Green Bar. Sa Makati. Gusto ko yan. Tapos alam mo yung pagka-linggo, merong Good Food Sunday sa may... UP? Hindi. Sa yung Mandala Park. Mandala Park. Meron doon puro plant-based ng Dapat nga pumunta tayo ron para matikman mo isa-isa. Tama. And speaking of plant-based na mga healthy food, meron ako nakilalang TikToker. Ang pangalan niya si Mimasaurus Rex. Roar. Inintroduce niya sa akin yung vegan food. Tapos, Oo. Mimasaurus? Yun yung di ba? She talks about work, freelancing, yes, di ba? Call center. Oo. Tapos, Siya yung parang may palaging kwento tungkol sa mga kabit. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko pa nakikita yun yung kwento niya. It's either kabit or virtual assistance. Tapos parang nagkaroon siya ng sakit, no? Yes, kaya... Kasi kunento niya eh. Oo. Kunento niya yun eh. Ang galing, sinusundan mo din siya. Hindi, nakikita ko, kasi ganito yun, nagbabad ako sa TikTok. Tapos kung sino man ang makita ko, at saka may photographic memory ako, kaya medyo maaalala ko yung mga bagay-bagay na ganyan. So anyway, nakikita ko siya. The same way na nakikita kita, ganoon. So yun, inintroduce niya ako sa vegan food. Ang pangalan, The Farm Assist. Sa Pasig yan, di ba? Yes. Hindi ko pa San natitikman Joaquin. Oo. Alak ka. Ang mura ng pagkain. Talaga? 200. 200. Ay, grabe. May pizza. Tapos Sige. meron din siyang Sa Friday. Oo, The yan. Farm Assist. Sana dumami yung branches nila kasi ang Sige. ganda-ganda, aesthetic yung place. Tapos affordable. They have this, ano ba mga tinda nila? Pizza, pasta, ano pa? Mga silog. Talaga? Silog. Okay. May shawarma rice. Lahat po yun ay plant-based. Okay. Nice. Tatry natin yan. Pero ikaw, sino mga sinusundan mong TikToker or mga content creator? Ay, napakadami. Pag hindi pagkain, yan. Favorite ko mga Davao Conyo, ganyan. Fonzie. Yung mga yung mga gusto mo. Saka si Mima. Sino si Mima? Yung mga nag-influence sa'yo? Sa pagkain, sobrang dami sa pagkain. Lane Bernardo, Naomi Peña, Manuel Olaso, ganyan. Ka-Food Trip, Ewek Mukbang, Explorations. Siyempre, kayo rin siguro. Kayo rin magkakakilala eh. Magko-collaborate, Marky Bap, ganyan. Ngayon, sobrang close ko ngayon, Marky Bap. Ayan, sana. May mga grupo ba kayo na kayo-kayo lang nagko-collaborate palagi? Personally, walang ganun for me.
Like, I don't think nagagana yun eh. Yung exclusivity ng isang grupo. Yeah. Yeah. Kasi parang kung ikukulong mo yun dun sa grupo, paano kayo mag-grow, diba? Darating yung point na magkakasawaan kayo. Tapos maghahanap din kayo ng iba. So might as well, wag na lang din kayong mag-commit. Tapos, i-enjoy nyo. Kung tuloy-tuloy kayong mag-collab at magtulungan, then so be it. Pero walang commitment. Yeah. Diba? So parang, pag nakita ko halimbawa, ganun nga, si Mark Kebab, si Jared, yan, lagi ko silang ka-collab lately. Yeah. Sobrang parang every other day. Okay. Pero 'di ba, kami pag nakita namin bigla si friend na kasama yung iba, walang selosan. Oo, walang ganon. Ako may tanong ako. So for someone who's looking into doing what you do, like reviewing food, and mukhang nag-enjoy ka, 'di ba? And plus balancing yung work mo, yung full-time work mo, and then this racket. How many hours do you think would it take a person who's starting to develop yung ganitong racket? Like when you were starting, ilang hours a day? Parang Pati ba weekends mo? Ito yung ginagawa mo? Gaano katagal bago ka unang binayaran ng restaurant? Siguro mga 1 taon. Na ginagawa mo halos araw-araw. Hindi siya. Pero yung videos kasi di ba, ito yung videos lang. So, thankful naman ako na na-train ko na yung sarili ko sa pagkain dahil nga sa photos. Oo. So, malaking bagay yun na I've been doing that ng parang 5 taon na. Wow. Photos. Para siyang amateur food photography. Oo. So, mahilig ako dati sa yung mga flat lay na tinatawag na hindi na uso ngayon, ganyan. Tas yung flat lay na from the top. Ano na ba uso ngayon sa mga pagkain na pictures? Yun nga, kasi nga video na talaga eh. Video na. Hindi na talaga gumagana ang pictures maliban sa menu. Yeah. Posters. Okay. So yung consistency lang. Kasi people would think it's very easy to do this di ba? They watch you and then sabihin siguro, parang dali-dali lang, nag-review lang naman siya ng pagkain di ba? Pero yung may hard work na involved talaga siya. At saka yung experience mo dun sa photographs. Totoo yan, no? So parang I think one talent na meron kami ng mga content creator ng pagkain would be making sure na mukha siyang madali. Because we don't want people na maramdaman yung struggle. Kasi nga pagkain yan, after all, laging comfort ang katumbas ng pagkain, di ba? So kung yan, tutumbasan mo yan ng mga kung ano-anong papakita mo yung negativity or something. Yeah. Nagiging problematic yung content. So puro positive lang pinapakita mo talaga. Well, at least for me, di ba? Pero yun, magaling kaming ipakita yung hindi kami nahihirapan. Diba? Lalo na yung editing namin. Wala namang may alam kung ilang oras mag-edit, diba? Wala ring may alam kung ilang revisions yan, kung ilang mistakes yung nagawa namin na kailangan namin i-cut, kailangan namin mag-reshoot, kailangan namin bumalik, kailangan namin mag-retouch. Kailangan mo nag-reshoot ka minsan? Minsan. Minsan pag may bayad. Hindi, kasi minsan minsan kasi yung parang kailan ba to? Meron kasing mga times na yung pagkain parang sasabihin mali yung na-serve. Okay. O kaya naman ang galing naman. So talagang internal agreement ba? Oo. Na parang imbis na siraan mo sila, aayusin na lang daw nila. Pagbubutihin daw nila. Tapos nangangako sila na pag pinost mo, papantayan nila yung kung anong sarap nun, di ba? Para hindi tayo mapahiya. Okay. May mga negative comments ka ba nakukuha? Sobrang dami. Ano sinasabi sa'yo? Well, sa personal, yan, itsura, taba. Talaga? Tsaka yung parang, may mga nagsabi, yung kulang-kulang, ganun. Bakit ganun? Oo. Feeling ko kasi, baka sinasabi hindi niya nireview ng maigi, ganon? Yung kulang-kulang? Hindi. Anong kulang? Physical? Yes. Mental. Talagang yun lang ang yun lang ang kaya nilang sa'yo ibanat sa'yo no? Masakit siya nung una kasi parang hindi ako sanay. Pero pag tagal-tagal, wala na rin tayong pakialam kasi So parang pag nandito ka sa ganitong industry, talagang dapat dapat di ka masasaktan talagang
Wag naman natin sabihin dapat din nasaktan. Kasi parang hindi ka na magiging tao pag ganun Hindi ka dapat masyadong apektado sa alam mo lang kung paano lumipat ng focus. Alam mo kung paano mag-skip at mag-ignore. Pero mahasaktan ka pa. Lalo na kung yung craft mo, yung tinitira. Okay. Anong papayo mo sa mga nakikinig sa atin na gustong rumakit? Kasi mga nag-oopisina sila. Ikaw, nag-oopisina ka na may racket kang ganito. Para magkaroon sila ng side hustle, makaipon at syempre mag-enjoy din. Uy, alam nyo, napakadami talagang mga pwedeng i-racket. Make sure nyo lang na yung gusto nyo yung i-racket nyo. Kasi kung yung i-racket nyo, yung hindi nyo pa rin gusto, tapos yung work nyo, baka mamaya hindi nyo rin gusto, baka lang masyadong sumabog. So, I hope and pray na mahanap mo yung love mo talaga na bagay. Ang sarap niyang i-racket kasi pag ni-racket mo talaga siya, para kang nakikleanse, parang natatanggal lahat ng pagod mo dun sa trabaho mo. Tapos ito nagiging stress reliever. Tapos ito na titrigger yung creativity mo. Ganyan. So, ang payo ko ay spend more time dun sa racket mo para ma-develop mo pa yung skills na kailangan mo. Kasi hindi naman siya biro 'di ba? Especially sa content creation, matakaw siya sa practice. Yun. Tama. Pero start early. Ang ganda nung sinabi ni Kevin. Saan kanila pwedeng i-follow sa social media? Ayan. Hi mga kaitis. Please follow me on Facebook. It's a small world. Please follow me on Instagram and TikTok as well. How about YouTube? Yes. hindi yan ang fino-focus mo. Parang naka-focus ka sa TikTok. More on Facebook, TikTok ka no? No, hindi Saka ko siya favorite, pero sana maging favorite ko na rin siya soon. Yung YouTube. Unti-unti. Pero okay lang yun. Ang ganda nga yung success mo sa TikTok di ba? Tama lang yung naka-focus ka doon. Oo. So ayan, sa mga immortal na nakikinig sa atin at nanonood, hindi lang po sa YouTube pwede kumita. Sa Facebook, TikTok, Instagram, pwede rin. At saka pwede i-balance ang work. Yung imagine mo, service desk. Oo. Operations manager. Yan. Pwedeng balansehin ang racket at ang trabaho. Ang inyong side hustle. Kaya, sa mga nangangarap dyan na kumita ng extra, well, makinig kayo palagi. Every Thursday, itong Racket Thursdays natin sa Underpaid. Mondays, tayo? Tayo sa Mondays? Yung Resume Mondays. Tutulungan namin kayo kung paano mas pagandin ang inyong mga CV. Ang Tuesdays namin, Sweldo Tuesdays. Yung mga tungkol sa pera, tungkol sa paano tumaas ang sweldo. Pag Webes, Racket Thursdays, at syempre, ang Fridays natin, Happy Hour/Office Confessions. Kasi may mga nagpapadala ng sulat sa atin. Tama. Binabasa natin yung mga message ninyo sa Facebook, sa Instagram, pag may mga tanong kayo sa amin. And I hope they got inspired because like Kevin is pursuing his passion. And you can see it, di ba? Imagine mo. Kita mo. Ang saya niya. Ang saya-saya niya. Di ba? So there you have it for Kevin. For Kevin, it's a small world PH. Kevin Michael Garcia, Zar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.